nakita naman natin kung paano siya ibinigay na tila parang alay o handog sa mga naglalaway na banyaga. At yun nga ho, ay kapansin-pansin na papag-usapan din dito sa Pilipinas yung ating pong soberanya tila inapakan o tinapakang sadya ng isang institusyon. Hindi man po bansa ito ito ay isang institusyon lamang, yung ICC, yung International Criminal Court. Alam po ninyo, pagdating sa usaping sovereignty o soberanya, hindi lamang po teritoryo ang pinag-uusapan pagdating sa usaping soberanya. Pati po yung kanyang mga citizens, yung kanyang pinamumunuan, yung kanyang pinaglilingkuran. At pag sinasabing soberanya, hindi lamang po internal sovereignty, but includes external sovereignty. Yung external sovereignty, ibig lang pong sabihin yan, ay meron po tayong karapatang pamunuan. Hindi lamang ang ating teritoryo, kundi pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan. In this case that we're discussing now, ang karapatan ng bawat Pilipino laban sa pakikialam, laban sa panghihimasok ng isang foreign jurisdiction, ng isang banyaga, maging bansa man yan, institusyon o korte, kagaya ng pakikialam ng International Criminal Court, kagaya ng pagtapak ng isang institusyon o yung ICC sa soberanya ng Pilipinas, sa soberanya ng Pilipino, sa katauhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malinaw po yan. Kasi pag sinabi mong sovereignty o soberanya, yung usaping sovereignty o soberanya, yung external and internal sovereignty. Yung mga ibinibintang ko, paki-mute lang ho yung inyong mikropono. Paki-check nga yung isang hindi nag-mute, pakitanggal para naman meron tayong ayos sa ating programa. Yung pasensya na ho kayo dahil alam naman natin na yung ating mga kinakalaban wala pong respeto sa Pilipino. Kaya dito sa ating pahina dapat may respeto tayo sa isa't isa. Tupdin natin yung simpleng patakaran na i-mute muna yung mikropono hanggat hindi pa nare-recognize. At pag na-recognize na, ay buksan po ninyo yung inyong camera at saka po ninyo i-unmute yung inyong mikropono. Para dito naman, meron po tayong ayos, meron tayong sistema, at meron tayong pagrespeto sa isa't isa. So yung usapin nga po ng soberanya, ito po yung supreme authority and independence. Meron po dapat ang isang malayang republika katulad ng Pilipinas. Subalit nakita nga natin, mainit pinag-uusapan, kahit saan po ako nagpunta, kahit saan ako nangangampanya, kagaya ngayong araw, tini-question niya na bakit inapakan yung soberanya ng ating bansa ng isang institusyon lamang, ng isang international institution lamang. Opo, isa siyang International Criminal Court, pero hindi siya bansa, hindi siya estado, hindi siya republika kagaya ng Pilipinas. At ang nagiging sentimiento po ng maraming Pilipino, bakit tayo pumayag na tapakan ng isang ICC lamang ang soberanya ng Pilipinas? Hindi po kasi pwedeng maitanggi na hinayaan nating makialam ang isang banyagang jurisdiksyon. Ibinigay natin ang isa sa ating kapwa Pilipino, si Pangulong Duterte, sa isang banyagang korte, sa isang banyagang jurisdiksyon, sa isang banyagang taga-usig, sa isang banyagang maestrado. Bakit? Bukas po lahat ng antas ng ating korte sa Pilipinas. Dapat po, pag nag-uusap tayo ng soberanya or sovereignty, meron po tayong exclusive right to govern internally and externally. Not just our territory, but even over our people. And when we say govern, hindi lamang po ilimitahan o i-restrict yung kanilang karapatan, kung hindi ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino laban sa pakikialam ng banyaga. Nakita naman natin, hindi po nabigyan ng due process si Pangulong Duterte. Isa lang ang hiningi niya nung siya ay he was held against his will. Hindi nga po arestado dahil yun nga po yung kanyang kinokontes. Isa lang ang kanyang hiniling. Dalhin siya
doon sa tinatawag na competent judicial authority. Hindi nga po naganap yun, hindi nangyari yun, hindi ibinigay yun. At kung ano-ano ng palusot, kung ano-ano ng paliwanag, kung ano-ano ng justification, keso mahirap dalhin o hindi pwedeng dalhin. Simple lang ho naman may choice naman ho lagi Ang Villamor Air Base ay nasa jurisdiction po ng Pasay. Kung mahirap na dalhin si Pangulong Duterte sa isang competent judicial authority, pinakasimple po, kunin nila, i-request nila yung presensya ng executive judge ng Regional Trial Court po ng Pasay. At siya ay pakiusapan at dalhin sa Villamor Air Base. Nang sa ganun, maprotektahan at maobserbahan at maibigay ang karapatan ni Pangulong Duterte. Naaayon na rin doon sa tinatawag na Article 59 ng Rome Statute na sinasabi, pagka meron kang aarestuhin, agad-agad, hindi bukas, hindi mamaya, hindi 6 months from today, agad-agad ay dalhin yung inaaresto o yung subject ng warrant o yung subject ng arrest sa isang competent judicial authority. Hindi po nangyari yun Ibinigay agad sa ICC. Yan po yung pakikialam sa internal process ng ating bansa. Kaya ang daming nagsasabi na natapakan yung soberanya o yung sovereignty ng Pilipinas at higit sa lahat ng Pilipino. Yung katauhan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Malinaw din naman po ito sa Article 2, Section 11. Article 2, Section 11, labas po ito sa Bill of Rights. Article 2, Section 11, ito po state policy, that the state shall value the dignity of every human person. Malinaw po yan. The state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Silipin po ninyo yung Article 2, Section 11, stay among the state policies. Polisiya po ng Estado yan. Nagalangin ang dignidad ng kanyang bawat mamamayan, ng bawat Pilipino. At ginagarantiyahan, sinisiguro ang pagkilala, pagrespeto at pagbibigay sa full human rights ng bawat Pilipino. Kayo na ho ang nakasaksi, kayo nakanood. Paulit-ulit, whether live, as it happens, or nung pong replay na lamang. Nakita naman ninyo nasaan yung dignidad ng dating Pangulo? Nasaan yung dignidad ng kapwa natin Pilipino? Nasaan yung garansya at pagkilala sa kanyang full human rights? Hindi nga ibinigay yung kaisa-isang hiling na dalhin muna siya sa tinatawag na competent judicial authority. Hindi po competent authority from the executive department. Hindi po malinaw po yung wordings ng batas Competent judicial authority. Korte po iyon. Kung yan man ay RTC, yan man ay MTC, yan man ay Court of Appeals, yan man ay Sandigan Bayan, yan man ay Korte Suprema, dapat dinala roon si Pangulong Duterte. At hindi tayo dapat nagpasaklaw, hindi dapat nanghimasok, hindi dapat pinahintulutan ang panghimasok ng isang institusyon lamang, yung International Criminal Court. Sapagkat tayo po ay isang demokratik at malayang republika. Bansa po tayo Dapat rinespeto yung ating soberanya. At yung soberanya nga po, dalawang bagay, internal at external. Yung external sovereignty, yun po yung ating kalayaan at yung ating independence sa pakikialam. Hindi tayo pwedeng pakialaman ng kahit na anong bansa, ng kahit na anong institusyon, ng kahit na anong banyagang korte. Pagdating sa mga batas na umiiral sa ating bansa, dahil bukas po ang ating korte, lahat ng altas, lahat ng baitang ng ating korte. Kaya naman, nakita ito ng mga ating kababayan sa labas ng bansa, yung ating mga overseas Philippine workers at yung ating Filipino migrants. Ano ang kanilang naging tugon? Ito nga yung kanilang paglalabas ng kanilang saloobin
na remittance boycott ng mga overseas Filipino workers, remittance boycott ng mga Filipino migrants. Kaya po naka-highlight or emphasize or with emphasis yung boycott sapagkat play of words lang naman po ito eh. Sa katotohanan, yung pera po, yung sahod, yung kinikita ng ating mga Filipino migrants, yung kayo, yung mga overseas Filipino workers, pera nyo po yan eh. Pribado po yan, pribadong empleyo kayo. Walang pwedeng sino man ang pwedeng magdikta sa inyo kung paano ninyo gastusin, kung paano ninyo gamitin, kung saan ninyo gagastusin, kung kailan kayo gagamit ng inyong pera. Wala po. Karapatan ninyong mag-remit o hindi mag-remit. In short, kaya po natin pinag-uusapan dahil napakaraming reaction na bakit daw magbo-boycott ang overseas Filipino workers. Pera po nyo yun eh. Kahit yung pinagkitaan ninyo sa loob ng hindi ko alam kung paano ang sistema ng pasahod sa ibang bansa. Pero pera po nyo yan. Kung gusto nyong ubusin yung inyong sahod, wala pong pwedeng makialam sa inyo. Karapatan po nyo yun. Kaya nga po kayo nagpakalayo-layo dito sa Pilipinas. Iniwan ang inyong pamilya, nagsasakripisyo sa isang bansang hindi naman ninyo lupang sinilangan para lang kumita ng marangal, para lang meron kayong pera na maipadala at pantustos sa pangangailangan ng inyong pamilya. Ngayon, kung ang desisyon ninyo ay hindi magpadala o hindi mag-remit ng 1 araw, 2 araw, 5 araw, 1 linggo, karapatan po nyo yun. Hindi kayo pwedeng obligahin nino man. Kahit ng gobyerno ng Pilipinas, pera nyo po yun eh. Kung gusto nyo ubusin, halimbawa yung ating mga kababayan sa Japan, kung gusto nyo ubusin yung inyong sahod, yung inyong kinita sa hanap buhay, sa trabaho dyan sa Japan, karapatan po nyo yun. Wala pong pwedeng makialam sa inyo kahit pamilya ninyo sapagkat kayo yung breadwinner eh. Yun po yung ating punto rito na hindi pwedeng saklawin, nino man, not even the government, yung ating mga overseas Filipino workers at yung ating mga Filipino migrants kung paano ninyo gamitin ang inyong pribadong pananalapi, ang inyong pribadong pera, yung inyong pinaghirapan sa inyong pribadong empleyo. Karapatan po niyo yan, private money po yan eh. Kahit saan mo tingnan, private money po yan. At yung sinasabing zero remittance or boycott sa remittance ng OFW, play of words lang ho yun eh. Hindi naman ho kayo araw-araw nagpapadala. Kung gusto niyo yung ipunin yung pera ninyo at isang beses, 1 buwan lang magpadala, ganun din po ang suma nun, ganun din po ang epekto nun. Eto lang, masyadong nagre-react lang kung sino-sino sa gobyerno na pinapaalalahanan na kung sino man daw ang nagpapayo sa inyo, hindi po kinakailangang payuhan ng mga overseas Filipino workers. May sarili pong pag-iisip ang mga yan. May sarili pong talino yung mga yan. Hindi po kayang diktahan ng kahit na sino ang ating mga kababayan sa nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas. Nagdesisyon nga po sila eh. Tumindig nga po sila eh sa sarili nilang mga paa. Kahit mahirap, iniwanan ang pamilya. Nagpakalayo-layo para lang po magkaroon ng trabaho. Marangal na trabaho, marangal na pagkakakitaan, nang sa ganun, yung may papakain po nila, yung pagkain ilalapag nila sa hapagkainan ng kanilang mga pamilya ay hindi nanggaling sa pagnanakaw, hindi nanggaling sa pondo ng gobyerno. Yan ang malaking katotohanan dyan. Kaya wag natin silang diktahan kung ano ang dapat nilang gawin sa kanilang pinaghirapan. Kung gusto nilang magpadala o magkaroon ng remittance para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, o kung sino man pong tinutulungan dito sa Pilipinas, kanila pong desisyon yun. Kanila po iyon, wag nating pakialaman. Wag natin silang pangunahan, wag natin silang husgahan, at wag naman natin silang masyadong minosin. May sariling pag-iisip po yung ating mga overseas Filipino workers. Patunay po niyan, 38.5 billion US dollars ang halaga ng kanilang remittance o kontribusyon sa ating ekonomiya, sa ating nation building last year. Napakalaking pera po yun. Ngayon,
Kung kayo ay hindi sang-ayon sa nagaganap sa ating bansa at bilang paglalahad ng inyong damdamin, ayaw nyo munang magpadala o magkaroon ng remittance, karapatan po nyo yun. Karapatan po nyo yun. At yan ay dapat kilalanin, respetuin ng bawat Pilipino. Yan ay dapat kilalanin, respetuin at isabuhay ng bawat empleyado ng gobyerno. Kasi yung pera ninyo ay pribado. Hindi po galing sa buwis ng mamamayang Pilipino. Yan, pinaghihirapan niyo po yan. Kada patak, kada butil ng inyong pawis. Sinasabi nga natin kanina, dugot pawis po ang puhunan ninyo eh. Iniwanan nga po ninyo inyong mga mahal sa buhay. Marami sa inyo. May mga napakabatang mga anak, pero kinakailangan nyo kumita ng marangal at magkaroon ng trabaho. At ngayon kumikita po kayo, I'm just encouraging you na itong uri ng inyong pagpapahayag, ang sinasabi ko lang uri ito, walang pwedeng makialam sa pera ninyo eh. Tiningnan ko po mabuti ito eh, pera nyo po yan. Pinaghirapan nyo po yan, saan man po kayong panig ng mundo. Wala po kayong hiningi sa gobyerno, yan po'y pinaghirapan ninyo. At kung ayaw nyo muna magpadala ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, wala po akong nakikitang pagkakamali roon. Sapagkat karapatan niyo po yun. Pera niyo po iyan. Kung paano niyo gastusin ang pera ninyo, wala pong pwedeng makialam. Dahil wala naman po kayong katulong dyan eh. Pagdating sa kung paano kayo kumita sa inyong araw-araw na sakripisyo at pagtatrabaho. Yung ating mga nagtatrabaho, nag-aaruga sa anak ng kanilang mga employer, na mahirap po iyon. Sapagkat karamihan po sa inyo may mga anak dito sa Pilipinas. Hindi nga ho ninyo maasikaso yung sarili ninyong anak eh. And yet, pagpunta nyo sa ibang bansa, you take care of the children or children's of yung mga anak ng inyong mga employer. Mahirap po yun. Kaya ngayon naman, na kayo kumikita na ng marangal, hindi po ito pera ng gobyerno, ito po pera ng pribado, pera nyo po ito, you're free to do whatever you want with your own money. Pera niyo po yan, pinaghirapan niyo po yan, karapatan po ninyo. Kung paano ninyo gastusin, karapatan po ninyo. Kung kailan kayo magpapadala o hindi magpapadala sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. At ganoon din nga, napag-usapan din natin kanina, yung tungkol nga po sa soberanya, mainit din po kasi pinag-uusapan hanggang sa ngayon dito sa Pilipinas yung soberanya. Kitang-kita naman ho kung paano unconstitutionally and he was deprived of his rights, pati yung due process, kung paano inihandog si Pangulong Duterte sa isang banyagang korte. Agad-agad, inilipad, inilabas, against his will, labag sa kanyang kalooban, at wala po niyang consent, siya'y inilabas ng Pilipinas, hindi binigyan ng due process, at ibinigay sa isang banyagang korte, sa harap ng mga banyagang hukom at sa harap ng isang banyagang taga-usig. Nasaan ang ating soberanya? Hinayaan ba nating makialam? Hindi nga po bansa hindi nga po republika, kagaya ng Republika ng Pilipinas Isang institusyon lang, isang international criminal court kung tawagin. Tinapakan ang ating soberanya. Pag sinabi pong soberanya, yung ating internal and external sovereignty. Yung external sovereignty, ito po yung ating kalayaan yung ating karapatan at kalayaan na hindi tayo magpapasailalim sa isang foreign authority, sa isang banyaga. Bakit natin hinayaan ang ICC? Bukas po lahat ng korte natin. Paulit-ulit kong pinapaalala sa inyo. Kasi laging lumalabas yung usapin ng soberanya, yung sovereignty. Hindi po tayo dapat pakialaman. Hindi dapat tayo saklawin ng isang international body. Kahit na tawagin yung International Criminal Court. Bakit? Bukas ang local courts Hindi pwedeng pumasok ang banyaga. Andyan ang ating local courts bukas, Monday to Friday. And if need be, magbubukas din yan Sabado-Linggo. Bukas po ang ating mga National Prosecution Service, yung tanggapan po ng mga piskal, ng ating mga prosecutor. Bukas, araw-araw, Monday to Friday. And if need be, Saturday and Sunday. Bakit pinapasok yung isang banyagang korte
ng tinatawag ay International Criminal Court. Diyan po naglumalabas yung usapin na natapakan o tinapakan o yinurakan ang soberanya nating mga Pilipino. Ano po ba ang benefits ng bansa sa remittance? Paano nakakatulong sa atin ito? Unang-una, yung pinapadala po ninyong remittance ay nagagamit po yan ng inyong mga mahal sa buhay sa kanilang pang-araw-araw na gastos. At every time na ginagamit po ng inyong mga mahal sa buhay ng inyong pamilya, yung inyong mga ipinapadalang pera o yung remittance, pag may binibili po sila, pag may binabayaran po sila, automatic po yun, may buwis yun. Halimbawa, sila po ay bumili ng nagpakarga ng gasolina o ng krudo, meron pong buwis na karampatang buwis yun. Automatic po yun, bubuwisan, papasok ng buwis sa gobyerno. Yan yung value ng inyong remittance. Pag nagpunta naman sa grocery, ganun din. Pag nagbayad ng mga bills, yung electric bills, yung mga basic utilities po natin, kuryente, tubig, internet, lahat po yan. Pag kayo'y namalengke, meron din pong buwis na nakasunod lagi yan. So kada gastos po ng Pilipino, kada gastos po ng pamilya ng mga Filipino migrants at ng mga overseas Filipino workers, base doon sa pinapadala ninyo o yung remittance ninyo, meron pong buwis na napupunta agad sa gobyerno. Yun po yung halaga ng halaga ng inyong mga remittance. But kagaya nga po ng sinabi ko, decision po niyo yun eh. Kung saan ninyo gagamitin ang inyong pera, kung paano niyo gagastusin, kung kailan kayo magpapadala. Kung ayaw ninyo magpadala sa inyong pamilya, karapatan din po niyo. You have your own reason or reasons at wala po pwedeng magdikta sa inyo. So yun po ang ating topic, yung remittance boycott, linagyan lamang po natin ng tamang konteksto nang sa ganoon hindi po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o name-menos po yung talino at decision-making process ng ating mga kababayan sa labas ng bansa. Matatalino po ang ating mga overseas Filipino workers. Magagaling po yan, kaya very in demand ang Pilipino saan mang bahagi ng mundo. Yung ating mga Filipino migrants, matatalino at magagaling din po yan. Marunong po silang magdesisyon kung paano nila gagastusin at gagamitin ang kanilang pinaghirapang pribadong pera. Wala pong pwedeng magdikta sa inyo. Wala pong pwedeng sumaklaw sa desisyong yan kung paano ninyo gagamitin ang inyong pera. Lahat po ng sumali kanina sa atin ngayon, sa ating live, maraming salamat. Ipakita ko lang po ulit ito. Ang ating pong libro ay available pa sa lahat po ng dito sa Pilipinas, sa lahat po ng fully booked branches nationwide. At sa ibang bansa naman available na rin po ito sa Amazon. At dyan din po sa ilalim yung crawler, nandyan po yung mga contact details, kung paano po kayo makaka-order at makakabili ng aking libro, Kingmaker, the hard copy. So muli sikapin ko na magkaroon tayo ng live bukas dahil ngayon nga napaaga tayo dahil meron po akong inahabol na biyahe para po makabalik sa Maynila at meron din po tayong iikutan bukas. Ginagampanan ko po kahit mabigat pa rin ang ating kalooban sa ginawa nila kay Tatay Digong, sinisinop ko pa rin po ang ating kampanya, ginagampanan ko po ang aking dapat gawin bilang kandidato ninyong senador. Sana ho'y tulungan ninyo akong patuloy na ipangampanya sa lahat ng inyong kilala, kamag-anak, kaibigan, kaklase, kapitbahay, kaprobinsya, kalungsod, at lahat ng Pilipino saan man pong bahagi ng mundo.